red rin eh. Second turtle talaga yung power spike niya. Pero tingin ko Onyx yung lalamang sa early game. At tingnan natin kung paano nga ba makakapag-recover ang side naman ng Aurora Gaming kung Onyx Philippines ang makakalamang sa early game. Notorious ang Onyx Philippines na tumapos sa mga laro ng napakaagay for Aurora Gaming. Yung disiplinado nilang playstyle mukhang babaguhin nila ng slide para dito sa game number 1 dahil maglalabas sila ng bago. The damage XP laner sa kamay ni Edward ay nagbabalik. Nakita na natin itong Masha kahapon. Ang tanong ay kaya bang ipakita ang same na magandang performance sa kamay ng Aurora Gaming. Welcome to game number 1 of this best of 5 series. Aurora Gaming na kontra Onyx Philippines. Punta na tayo sa ating mga casters. Sinimulan natin ang ating araw kahapon na napakainit. Ikalawang araw ng playoffs ng MPL Philippines. Mainit ulit na laban ang ating matutunghayan. Burrito yung Joshi Cakes, anong tunay niyong nararamdaman para sa laban na to? Ako, ramdam na ramdam ko yung ingay, sigaw ng mga fans na nandito ngayon. Ang Super Fam, ang Northern Lights. Pero may nararamdaman kagad si Bruce ang init doon, ha? Oh, parang ito palang normally pag mag-exercise ka, warm up muna. Ito yung warm up nila, parang sakitan agad para sa mga teams natin. Stretching agad. And you know what? For Aurora Gaming, nandun yung switch nila. They could be either be the aggressors or be the reactors dito sa laban. And for Onyx Philippines, mas gusto nila na sila yung mas agresibo kontra sa Aurora. And comparing their first blood rate nga, mas lamang pa rin ang Onyx. Look at this! Ayun na, nalamangan na ata kagad si Renny J dito at nakuha na ng first blood. Ang Sigma jungler na si King Kong. Pero may bawi din na parehas na akuha ang parehas sa jungler. Oh, sabi kasi dito ng dalawang teams natin, punong-puno din yung venue. Kung sila nakakuha at nakasigaw yung fans nila, kailangan may sagot din yung team nila. So ngayon, 1-1 ang ating score. Kita natin for both teams, talagang kabisado din nila kung saan talaga mag-rotate. Pero to pinaka-interested ako, Joshi Cake, sa matchup ng Masha at saka Glue. Paano bang setup nito sa early game? Ikaw bilang Masha, ayaw mong tumambay dyan eh kapag glue yung katapat mo. Oo. And ikaw naman bilang glue, gusto mo lagi aasawahin mo yung Masha. Diba? Hindi mawawala sa paningin mo. And yun naman din yung ginagawa ni Kirk dito. Napakaganda nung kanyang zone. Hindi niya nga binibigay yung minions si Edward eh. Ayaw talaga pahawakin. Dito yung maganda, no? Nalilipo kagad yung level 4 ni Edward para hindi makasama doon sa initial team fight dito sa Turtle. Ito, speaking of Turtle, may kita nga natin na nakapwesto na mga players. We have Yue and the rest for Onyx Philippines naman. So gumamit ng flicker! Ayun na, papasukin na kagad. Grab na, magagamit bang. Andun yung tall mula kay Demon Kite. Pero diretso lamang si King Kong dito sa unang bagong ng laban. Ilalayo na dito ni Kirk. Pero hindi na aabot si Demon Kite. At ang kupunan ng Rora ay paatras na nga rin. At naagaw ba yung green cam? Hindi ko napansin. Para naagaw yata, Naagaw pa. diniretso nila. So ngayon for Onyx Philippines, no, parang dumedire-diretso talaga para dito sa ating game. Now for Aurora naman, parang iniiwas muna nila yung team fight doon sa may gold lane. Ito naman yung pwesto nito, talagang pinatayan yung jungle. Ayaw talaga pag-alawin! Pero doon Tsunami Slam sa likod si Edward. Doon yung Thunderclap. Pero King Kong ay makunin lang talaga. Bruce Boy namatay. Napakatindi na mga aksyon. Pero hindi ko sila ito. Gagamitin dito yung shortcut. At ngayon ay si King Kong ay abutan din. Ready with a double. Habol ni Super Prince. Iaangat niya dito ang mga miyembro dito ng Team Aurora. At buhay pa rin! Pero not for long! Dahil si Demon kahit ang kukuha noon. Ito yung sinasabi natin na may switch yung Aurora. Right from the early game, wala pang ultimates yung chip. Hindi pa sila pumapalag pero meron pa rin tuloy na laban dahil alam ng Onyx Philippines medyo lalamang sila kapag may Kalea nakasama dahil dun sa heals na binibigay din ni Brusco. Ayaw awatin eh. Oy, awatin nyo naman itong dalawang kumuna na to. Talagang suntukan po, suntukan. Grabe naman talaga kasi kanina walk-in pa lang. Nakita na natin yung katitika ni Brusco tsaka ni Rene J. So parang yung energy yata ay nakuha din ng kanilang mga kakampi. Kung titignan natin, yung mga Aurora dito 1.6k gold against Onyx. So titignan naman natin yung labanan nung dalawa doon sa may top. Yung ating gold standard and even for Domeng, si Paldomeng. Parang ano pa to? Mamaya pa ba to? This gold lane matchup for Domenkite and Kelra, kailangan nila parehas ng sasama sa kanila para makuha yung power spike na gusto nila. And for Onyx Philippines, mas maganda yung kayang gawin ng isang Kalea over the chip kasi nga naman kung pick off lang yung gusto, kaya agad kunin ni Kelra yung Granger. But unfortunately for them, naka-purify si Domenkite.
Unlike dito, kay Kelra, naka-inspire lang, although meron siyang Needles and Flowers, may innate purify siya, hindi naman niya masyadong ma-purify yung pagdating ng 5 kapag naportalan siya. Kaya pala, pero ito after nila naman, baka sisimulan agad yung team fight! Sinama ka agad. Naku, hindi nakasapak. Aray ko. Itong si Kingkong, ladies and gentlemen. May babalibag dito ang kupunan ng Aurora. Pero matras na rin si Brusco. Nakasali with the grab. Di makalapit si Super Prince kasi yung pokes mula sa Aurora ay talagang nanginginit dun sa mga laman-laman dito ng Onyx Philippines eh. Oh, grabe dito yung Aurora, no? Parang every time na meron silang pwedeng talunan, parang dumediretso agad. Sa bagay, meron ka naman talagang varsity na kasama with Edward. Once ito para sa kanyang Masha, another turtle is gonna be secured by the Northern Lights. Onyx ngayon, medyo nagsastruggle na rin. Si King Kong nasilipin yung or masecure yung kanyang jungle dahil laging nasisilip ni Rene J. Saka nagdo-double down din talaga yung kupunan ng Aurora Gaming when it comes to the team fights na nilalawakan nila eh. Every time na makita nila yung perfect target, lalong-lalo na si Rene J, na makita niya si King Kong doon sa Turtle, okay na agad para sa kanya. Bigyan na natin to. Total, 4 naman tayong pwede pumunta. Oo nga eh. Tsaka gusto ko lang sabihin at gusto ko lang i-highlight available na ang Blades of Heptasis para kay Edward. Again, 3 item lang ang Oo nga kailangan pala. ng player na ito. Nako. Kaya namang 2 hits, mang 1 hit nito. Nakakatakot para sa Onyx Philippines. Ito yung dapat nilang masolusyonan eh. Oh, alam mo, going back doon sa Masha, no? Parang nga nakita kasi natin concept ng Masha. Alam mo yung sa security dogs. Ano yun? Tapos bibigyan mo ng scent. Parang ganun yung concept ng Masha. Na ito yung target mo, ito yung uunahin mo pagdating sa team fight. At ang uunahin muna ngayon ni Edward is gonna be the turret naman sa may bottom lane. 5-1 yung score natin, 6 minutes, middle lane naman. Ang gustong sirain. But we have Onyx Philippines na talagang pipilitin na depensahan. Importante nga din naman talaga na ma-secure yung jungle dito ni King Kong. We're used to having a 4-1 split na yung jungle yung nakahiwalay. But this time for Aurora Gaming, si Edward yung nakahiwalay considering na kahit sino, dahil sa Heptasis na meron siya, kahit sino, kaya niya ng bigyan at kaya niya ng pauwiin at the moment. Looking for the side of Onyx Philippines naman, ang gusto nila ay kumuha agad ng ganyan. Ayun na, hindi yata nila magagalaw si Renji. What? Kaya lalabitawa pa rin yung shortcut. Mamamatay ba itong si Kirk? Yes, sir. Wow! Nakadalawa kaagad ang Northern Lights pero hindi pa pala tapos ang laban. Pwede na siya nagamit na rin. Domain Kite as well. Andun yung kanyang mga box. Pasok Demon Kite na dito. Ayun! Papasok ni Edward Willis on the clap. Pero mapapa-flicker din siya palayo kasi masyado nang malalim yon. At parang ang lalim ng huhugutin ng Onyx dito. Oh, tsaka ano dito, yung Aurora, parang every time after team fight, diretso na ulit sila na pagsira ng mga objective. Considering na turtle pa lang tayo, nasira na agad. Yung midlane turret, another set of plane na naman Portal. bato para sa side na Aurora. Okay, atras muna sila dito. Nagamit yung grab. Kaya alam may ipit na si Kirk. Sasamahan ba siya dito ng Onyx Philippines na yung zone? Wala kay Yue. Nakakuha si Kirk ng isa. Ngayon, ang magiging call ng Aurora ay umatras. Grabe itong laban na to. Okay, ngayon nakikita natin Aurora, ina-attempt na kuhanin yung turtle. For Onyx naman, definitely medyo nag-ahabol sila para dito sa game. Ano bang kailangan nilang gawin para baliktarin yung sitwasyon ng laban? Kailangan nila mag-adjust dito ng target, not Rene J. Not Rene J. Kanina nakita na natin na sinusubukan ni Brusco na bigyan yung chip. But unfortunately, na-cast pa ni Rene J yung kanyang portal at na-turn around pa ng Aurora Gaming yung laban. But looking at this turtle fight once more, yung pag-zone ni Yue, gamit yung kanyang feathered airstrike, really talks a lot for Aurora Gaming. Grabe. Ibang klase. Ganun kakasure na grabe yung nangyari kasi Oo, sabay din tayo na grabe. Imagine mo yun. Alam mo, gusto ko lang tingnan dito si Edward. Feeling ko matagal na nire-request ko kay Coach Master the Basics. Coach, pwede mo ba akong bigyan ng damage? Paisa lang. Paisa lang naman, no? Tsaka ano kasi sumakto kasi sinabi what happened Bella, di ba si Edward yung si doon? oo nga. I told you to protect Bella, but you did not. Oh, wait lang. Ito, papaprotect balik yung sarili niya. Ayan, mapoprotektahan, ilalayo. Uy, ang bilis naman talaga lumipad. Dito ni Yue. Pero andito na yung portal. Andito na yung shortcut. Ibabalibag na rin. Well, Chinami Slam. Itong si Rene J ay namatay. At least kahit papano, medyo damage control to para sa kanila. Oh, tsaka ano ngayon na for Onyx naman na paisa-isa sila na kumukuha ng kill against Aurora pero malaking kalamangan to considering na 8 minutes pa lang ng ating game. So parang yung power spike most probably ni Kelra na sinasabi ni Joshi Cakes kanina ay hindi pa ba natin talaga makikita for this time stamp? Right now, hindi pa pero the good thing for Onyx Philippines is that wala pa namang death itong si Kelra. 0-0-2 on that 1-1 and typically this is
a healthy gold lane matchup pa rin. Knowing na kahit naka-farsa si Yue, hindi pa rin niya matarget si Keza with the positioning na ginagawa niya. And also, for Onyx Philippines, Super Friends as well, silang dalawa ni Brusco yung may kakayahan dito para i-dictate yung magiging tempo ng laban eh. Is it gonna be the Tsunami Slam na mauuna o yung buhat lang ni Super Friends? Because they have to really scale or really layer their skills para mas maganda yung pick-off na magawa nila. For King Kong naman, at 222 KDA, this is very healthy pa din. Kahit pa sabihin natin dalawang deaths na siya, nakakuha na siya ng Hunter Strike, now going for that War Axe. Pag nabuo niya yon, possible na mag-halberd or pwede na rin siya mag-BOD agad for the damage output na hinahanap natin. Now, up na yung War Axe para kay King Kong. Feeling ko para din kay King Kong dito, kailangan siya mabigyan ng space ng mga teammates niya. Di ba normally, pagka naghahabol siya ng gold, binibigay sa kanya yung sides, kaso makakatapat niya kasi si Kuya Edward. Oo. Yeah, eh. I will show you die eh. I will show you. Yun nga, ang hirap nito, no? Kasi nakasanayan natin si King Kong. 9 minutes pa lang, Sa level gilid 15 din. na. No? Tapos binibigyan nila ng si King Kong ng space. Naalala ko sa isang interview, sinabi pa nga niya na, bakit ka nagli-level 15 kagad ng 9 minutes? Kasi bawal tumabi sa kanya kahit sino kapag nagpa-farm siya. Ah, may aura. Yun yung nagiging diskarte nila eh. Pero hindi nila magawa ngayon yun. Oo, kasi lagi din may naka-front. Lagi may biglang papasok. Actually, yung front pa nga na isa, parang automatic kill pa eh. Matik eh. Oo. So parang yung nagiging threat nila, I think for Onyx Philippines, dito nag-aantay lang din sila ng perfect setup from Brusco. -1 muna, yung ganun gagawin nila. Pero ito, parang hindi yata i-contest ng side ng Onyx yung Lord. Dahil more than kalahati na yung bawas. At ginamit na may Feather Airstrike, Aurora ngayon malinis. At suwabeng makakasecure ng Lord. Yun lang yung sistema ang kailangan nilang gawin eh. Magbigay lang ng pressure itong si Edward doon sa opposing side lane. Then, nando naman kasi yung chip ni Rene J para tawagin siya kapag kailangan na siya doon sa laban. And Yue, yung ganitong klaseng farsa na sobrang tapang, na ganun humaharap, alam niya kasing walang kill potential sa kanya eh. Kahit kunin siya ng Kalea, may purify pa naman. Ibang klase yung aura na nararamdaman at nakikita natin sa Aurora. Parang yung mga player na to, alam mo yung sa Dragon Ball, yung umuusok-usok. Oo, Parang may mga aurang ganun. yung parang eh. magre-ready na sila, magiging yellow na yung buhok. Oo, Yun. parang ganun yung nagiging aura dito Pag ng Aurora. nakasayan form. Pag nakasayan form eh. And ramdam ng Onyx Philippines yun. And kailangan hindi sila magpauga dito. Kailangan hindi sila magpatinag. Itong Lord na to, level 1 lang naman to. Hanggang mag 18 minute. Kayang-kaya nilang depensahan yun. Ibang usapan na kasi 18-minute Lord. Eh. Hindi na namamansin yun. O parang makakalimutan mo na rin lahat ng mga nangyari. Oo, parang medyo na-amnesia ka muna doon kapag 18-minute Lord na. Pero ito maganda, minion wave management for Aurora dito sa kanilang Lord. Pero parang sasalubungin agad ng Salubungin. Onyx ha. Ang pala nakaredy agad, ginap-prepare na strike. Sakit ng damage. Nakakapag-flaker out. Isang bagsak, parang mga 20 to 25% yung nabawas sa buhay ni King Kong. Oh, tsaka sobrang linis ito by the way ng execution ng Aurora na. So 8.7k gold lead. Meron pa silang minion wave. Si Edward na sa may bottom lane, halos nabawasan na nga rin. So all over the place, yung pwedeng threat, paano mo hahabulin, naka-ready agad na tumakbo? Oo, bilis na. Alam mo, ang bilis talaga tumakbo ng Pasha. And ang maganda dito, may chip sila. If ever na maipit itong si Edward, pwede niyang ilure. Pasok siya dun sa portal. Pag sumama ang Onyx, pwede na mangyari yun. Pero hindi yata nila papayagan. Ayun yung portal! Yung portal! Nailabag! Nakalipad! Wilco Zone sa akin dun si Kenra. Pero mamamatay muna si Ferg. Dalawa ang napatumba para sa mga Sonics. Pero lalaban pa ba sila? Kulang sila ng reinforcement doon sa naganap na iyon. At kailangan munang mag-react. Aray ko! Aray! Aray! Wait lang, para mamamatay yata doon si Kelner pero makakatakas pa rin. So Aurora ngayon, parang dire-diretso lang yung ginagawa nila. And ang ganda nung ginawa ni Rene J kanina na wala na siyang pakialam sa lahat. Basta mailabas niya yung portal, kagaya na sinabi mo, Josh Cakes. Basta maka-ulti, yun na yun eh. And pinakamagandang ginagawa pa ni Rene J, yung pagpasok niya, kapag hindi pa enough na nandun siya sa loob, papasok at papasok pa siya sa pinakalikod. Bumlikir pa kanina, di ba? Lumikir pa! Para abot yung 1-1, abot yung Jushin, abot din si King Kong kung sakaling tumakbo siya, and paulit-ulit lang ginagawa ng Aurora Gaming yun. And for Yue, wala pa nga siyang Holy Crystal eh. Ganun na siya kasakit agad. Diba? Knowing na for this farsa, para mas maramdaman mo yung sakit, kailangan mo mga Holy Crystal, inuna niya yung Divine Blade. Kasi kung wala ka namang magic defense at the start, kung papababain ko pa yan with the magic penetration na meron ako, di mas masakit pa rin. Ganun pa rin yung idea. Alam mo, amplified pa nga yan eh. Nag-lightning truncheon siya dito so gusto niya
niya yung mga unang hit, masakit. Oh, Mga ganun. Chumi-chain lightning. Chuma-chain lighting. Oo. Chuma-chain reaction. Ganun pala yung mga grabe chains and blinks pala ang dito ng side ng Aurora. So another malinis na naman yata na Lord ang kanilang ma-execute for this game. At dito na yung lumalabas na sinasabi natin na nasa 3 weeks, a lot can happen. Because normally, parang sobrang dikita talaga yung nangyayari para dito sa dalawa. Pero na-discover naman natin yesterday for Onyx, parang nasi-stretch nila yung game eh. Oo. Yung kahit wala ka ng inhibitor turrets, talagang nadedepensahan pa din. Pero tingnan natin kung paano i-capitalize ng Aurora yung Lord na dadaan dito sa may middle lane. Ayun na, salubungan na ito Bukas yung gitna nila. Kailangan dumibensa dun sa may bandang ibaba. Ngayon, Renny J ay nasa may bandang ibaba. Ang target yata dito si King Kong. Tinawag na ang tropa, tinawag na ang Northern Line. Aray ko, Bes! Ayun naman, ay nabasa siya. Yung Torres may bandang gitna. Game 1, mabilisan lang para sa Aurora. Unti-unti nakikita ang liwanag ng Northern Lights. Aurora Gaming. Sila makakauna dito sa ating laban. And I must say, At Masha combo, mukhang gustong gumante ng Onyx Philippines with the backsha. This time around na nasa kamay na ni Brusco. Looking at the compositions, Midnight, ano ba pwede natin ma-expect towards the early parts? I would say, ine-expect ko dito yung malupit na sundukan, pero early game, importante yung momentum and tempo, especially for both Demon Kite and King Kong. Whoever wins the early game controls the entirety of mid to late game. Ako, tignan natin kung paano nga ba magpe-play out ang laban na to. Once again, it's Onyx versus Aurora. Punta na tayo sa ating casters. huling naglaban itong dalawang kupunan na March 29. Pero ngayong araw ay parang matutuldukan muna ulit kung sino nga ba talaga magwawagi. Again, for the draft natin na parang binalentuang na naman nila tayo sa mga ilalagay nila. But anong naramdaman nyo nung nakita natin Edward naman Fredrin ngayon? Alam mo, halo-halong emosyon eh. Hindi ko, para may butterfly ako sa Sigmura eh. Wow, Ganun. butterfly in my stomach. Ako baka may butterfly ako sa balikat kasi Bakit? magkakamatayan agad. Knowing na kung early game ang usapin, pareha silang may laban doon. And isa pa sa mga naging idea ni Coach Master The Basics kung bakit niya binigay kay Edward yung Fredrin is that mas okay nga din naman na labanan na ni Demon Kite etong si King Kong ng palagan ng damage dahil nga nakalancer siya. Alam mo, grabe no, parang sobrang nag-shift na yung meta natin ngayon. Yeah. Dati kasi nasanay tayo ng mga specific heroes lang, ay nasa specific role. Pero ngayon hanggang dulo, hindi mo malalaman. Hanggat hindi malalabas kung sino yung player na gagamit mo. Tsaka mo masasabi na, XP lane yan, jungle yan. So sobrang unpredictable, I must say, yung playoffs natin. Day 1, ganon din ngayong day 2. Oo nga eh. Tsaka sa dami din kasi ng influence. Nababanggit palagi ni Midnight yung MPL Indonesia, ito si Joshi King naman yung MDL. Di ba? Ang dami talagang basis dito. Pero si Renny J, mapupuruhan ba? Nagamit yung Revitalize. Pero takasan ni Edward yon with the Flicker. And nagamit yung ultimate dito ni King Kong. Oh, pero nakikita natin ngayon, para sa sa Onyx Philippines, sila naman yung more on the aggressive side. Alam kasi nila na as much as possible, wag muna patabain yung mga players dito ng side ng Aurora. So, medyo mas mabagal to, no? Compared nung game number 1 natin. Lalo-lalo na yung Lucas ni Demon Kite kasi if you would give the earliest item sa isang Lucas, even si Super Prince, even si Kelra, masasaktan kasi ang tanging kayang gawin naman ni Kelra ay gumalaw ng gumalaw. Pero dito sa Turtle Fight, Ayun na, wala na ata makakaawat sa paggalaw dito ni Kirk kasi talon lang siya ng talon. Pero nandun yung flash combo. And this time, namatay si Demon Kite. Ang dalawa kagad na nakuha kasama pa ang pagong. Atas mo na si UNC Edward at nandito ang kanilang mga buhay. Grabe, it's 2 for nothing trade. Para dito sa side ng Onyx at sila din nakakuha ng pagong habang sa may bottom lane. Parang nag-iba naman yung sitwasyon ng laban natin. Pero si Demon Kite, grabe yung pagpupuk. Akala natin si Kelra yung nakakaangat, hinabol hanggang makabalik doon sa may turret kasi ayaw niya yata na makuha yung isang minion. But Brusco is there. So the usual muna para sa ating dalawang teams. But definitely Onyx dito, 1.7k gold lead para sa ating laban. Binanggit nyo kanina yung mga mga influential na or mga nag-influence pagdating sa draft. Balikan pala natin yung MDL. Tama ba, Joshi Case? Onyx at saka Aurora din mismo na organisasyon ang nagkatapat. yun din yung nagtapat ng finals but it ended up in a 4-1, kung di ako nagkakamali, na laban lang dahil hindi na pinaabot pa, hindi na pinahabol pa ng Onyx 9 lives ng Aurora Hunters doon sa finals pa. Pero dito ay hahabol ang kupunan ng Onyx. Okay, nagamit yung flicker. May idea dito Naboy! ang Onyx.
Hinabol pa rin the Super Friends. Ito na, masyado nang gigil na gigil ang Onyx dito at 2.2K ang hawak nila. Para bang nagbago ang aura bigla ng Onyx Philippines. Wait lang, sila sabahin ni Uwe. matapang. Ando na ni Bibit-bitin. Torno sa Phantom Execution patras. Nakatakas pa, pero nandoon si Lucas para kunin si King Kong. Pasok din si Brusco. Bibit-bitin si Demon. Ngayon kailangan na lumayo dito ni Demon Kite. At dito si Edward, si Renny J. Pero mapapatay pa rin siya dito ni Monster Mage. Kirk ay sasama na rin dun sa party. Bibit-bitin. Lahat na lang binibit-bit ni Super Prince. Grabe ko naman, Prince. Oh, parang namimingot. Namimingot. Oo, pingutin mo sa tenga. Hawakan pala yun. Hawakan mo sa tenga. Hawakan mo sa tenga. Hawakan mo sa tenga. Oh, yung ginagawa din ni Super Prince. Super Prince is now at 3-0-2. Para sa ating early game, he is at 100% kill participation. At napakahaba nung naging team fight natin kanina. Ngayon na merong turtle. Mauna po pwesto dyan ang side ng Onyx. Kung babalikan natin yung game number 1, majority of the objectives. Aurora yung nakakuha, pero nakapwesto lang din naman. At nag-aabang. Conceal play. May narinig tayo conceal, merong gulong para kay Brusco, pero naghahanap lang sila na pwede puntahan. Okay, umatras na kagad si Edward at si Renny J. Masyadong malayo din. Itong si Demon Kite at ang ganda ng vision at impormasyon na nakuha ng Onyx Philippines. Naagaw pa yung Green Camps. Talagang ginugutom nila si Demon Kite dito, ah. Sobrang ganda rin kasi ng twist na nangyari kahit pa naging roamer na yung Baksha at nagkaroon sila ng Lancelot. Mas naging sure lang yung Onyx Philippines sa pagkuha ng mga objectives na lalahukan nila. Kasi for that Lancelot, yung Thornrose Retry is still undefeated when it comes to the Retry combo sa pwedeng gawin. Pero look at this. Ito pala, first and last time na nagkaroon ng Fredrin game was MPL Season 12 Wow. playoffs at take note versus Onyx din. Grabe, no? Talagang... Itinadhana, isinulat. ayun na nga, nakalathala na sa mga bato. Wow. Nasa ledger yan. Ang lalim na. Nasa ledger notebook yan. Nasa legend. Ayan. Nabutan mo yun? Meron pa rin nun. Meron pa pala. Meron pa rin ba? Okay. Meron pa pala. Meron pa pala. Kahit mga teki na yung mga tao ngayon, meron pa rin mga ganun. Meron pa pala, no? Pero meron din kailangan gawin ng Aurora dito. Kasi 3.8K na to, isang biglaan lang, ha? Oo nga, parang nga biglang bumubulo. Pero ang kinaganda kasi sa laro natin ngayon, kahit gano'ng kalaking kalamangan ng isang team, parang biglang nahahabol din. Oo. Pero for Onyx naman, they are a team na kaya nilang i-maintain yung lead that they have. The only thing na kailangan pa nilang gawin ay puruhan pa itong si Doming Kite. Kasi once na ma-build up niya yung kanyang mga kailangang items na as of now hindi pa ganun kabuo, masasaktan at masasaktan yung front lines. Pero look at Super Friends. Ang sakit. Grabe, napakatapang. Bakit ang sakit ni Super Prince pag sa damage niya? Hindi ko alam kung anong elemento ata yun. Ay, wait lang! Grabe nang bibigay ka kanina rin ni Renny J. At pinagtulong-tulungan ang tatlong miyembro mula sa Aurora. Itong si King Kong. Grabe yung play na yun, parang go shoot. Parang bigla na lumabas yung Oh, grabe. 3-1 go shoot. Dito, go shoot. Parang nag-Beyblade, bigla sa may top lane. But yung 5 mga score, 6 minutes for the game. At parang dito sa side ng Aurora naman, gumagawa sila ng play on other sides of the map. Onyx naman dito, pinapaliit nila ng pinapaliit din yung mapa ng Aurora. Isa pa sa dahilan kung bakit ganun kasakit si Yue kanina, ay si Super Friends rather, ay hindi naka-magic def etong si Doming Kite. Naka-warrior boot siya at this point. So yung buong damage output na binibigay ng isang magic hero na si Joshin ay salong-salong buong-buo ni Doming Kite even though na naka-elegant gem at glowing one pa lang siya. Oo, hirap din kasi mag-isip eh. Ang gagawin mo na lang dyan kasi masasalo mo yung Tornos. Ikaw, gugusto mo masaluin yung Tornos. Kaya feeling ko nag-convert din eh. Or pinalitan din ni Yue ito ng Warren Boots. O yun, Alright, Tornos. Ano lang, teaser lang. Ayan lang, oo. Mamaya magkakasagutan. Magkakaroon yan ng fine line mamaya kung paano ang gagawin ng dalawang junglers natin. But so far, Onyx Philippines, masasecure ulit nila dito yung turtle. So magandang ano na naman yun para sa kanila para lumaki pa lalo yung kanyang kalamangan. Pero middle lane! Ayun na, sama-sama na ata, nabalibag din. Papunta sa likuran, pero sila niya yung mamamatay. Kasama pa ni Edward, ladies and gentlemen. Basag na rin yung Torre dun sa may bandang gitna. Yue at Doming Kite. Anda talaga para dumipensa dito sa gitna. Demon Kite ay narito na rin. Naka-flow naman ang Aurora dun sa may bandang itaas. Pero grabe si Super Prince. Ngayon lang ako nakita lang ganito katapang na Zushin. Oh, grabe yung control, no? Tsaka kanina pa lang nung ginamit niya yung Crimson Beacon para ma-show lang talaga na mabuhat niya. Makasecure ng kill. Pero si Demon Kite yata nga, pwede na nga, bulin na tayo pamakin! O yun ang napak. At hindi na nakatakas pa itong si Demon Kite. Kakaibang performance ang pinapamala sa Onyx. Napakasakit din talaga nung combined damage output ng Onyx Philippines. Sobrang balanse, sobrang orthodox. Kung tutuusin, hindi mo alam kung saan ka mag-focus fire ng defense item na gagawin mo.
look at that, isang turn rose lang mula dito kay King Kong, enough na para pauwiin ulit si Rene J. The reason is, nag-fleeting time agad si Rene J. Ben, gusto ko lang sabihin na parang barangay tanod ang Onyx Philippines dito eh. Bakit? Merong patrol, tapos merong nagpa-flashlight. Hinahanap nila yung Aurora. Lahat ng kanto, no? Lalakato, curfew po, Tingnan mo natin. curfew po. Baka may nakatambay pa sa labas. Sumisit-sit pa. Bawal. Bawal dyan. Bawal dyan, eh. Tsaka may tagatali din sila pa nagkataon. Oo nga, ibang klase Oo nga. talaga. Oh, di ba? Naka-diretso na sila. But anyway, ito naman, kung ikaw ang Onyx na as much as possible, gusto mo matapos na ilaban. Kasi si Doming kahit ay hindi pa nabibigyan ng Yup. kahit isang death. And alam naman natin na scaling, di ba? And pwede pang humabol yan pagdating sa item. So okay, conceal para mapabilis. Pero paano mabibigyan natin sa Rene J? Ayun na, pabibilisin na ata nila. Napatumbahin dito si Rene J. Pina-flash na pa rin sila dito ni Super Prince. King Eto na, Kong! sabi curfew daw eh. Magsiuwi yan na kayo, sabi dito ng Onyx Philippines. Pero ang Rora ay aatras muna. Rene J lang ang nabigyan. 9 minutes and 30 seconds. Pero ready pa sila. May next round ata na magaganap. Pedro Drescher from UE. Pero re-respetuhin ng Onyx Philippines yung clear wave ng meron ng Rora. I think ang best call ngayon para sa Onyx is i-secure nila yung Lord pero parang ipipilit pa rin nila. Aray! Ang sakit ng mga normal hits dito ni Kelra. Parang tumagos sa screen yung damage kanina. But ngayon, sinabi natin Onyx Philippines, pwesto muna sila pagdating doon sa may Lord. Pero pwedeng humarang dito ang ilan sa mga players. Aurora ngayon, biggest question, magkocontest mo sila doon sa malaking objective na kukuhanin ng Onyx. Best is not dahil ang hirap sumabay sa Onyx Philippines right now. Kumbaga ito yung bagong kulong tubig na hindi mo pwedeng hawakan pa. Hindi mo pwedeng ipanligo. Diba? Ganun katindi ang Onyx Philippines ngayon. And for Aurora, kailangan nilang palamigin muna ang mga bagay-bagay. Kailangan makakuha pa ng isang magandang pick-up si Rene J considering na iisa pa lang naman yung item niya which is yung fleeting time. Kaya pala, no, medyo bitin sa defensive item. Fleeting time first item para kay Rene J. And actually, magigets mo rin sa kanya, kung gusto mo ng sunod-sunod na bitaw ng Tsunami Slam, yun talaga ang pupuntahan mong ruta. Pero kasi ang problema, naka-snowball ng maaga. 10,000 na kayo kalamangan. 10,000, tas 10 minutes para ano to, 1K gold lead per minute. Buti na lang 10 lang, no? Medyo madali. Madaling i-add. Madaling imat. Madaling imat. Pagkana hindi na natin ikaw compute yan. But jokes aside, Aurora ngayon, nakita natin na si Yue nag-build ng Blood Wings. So more on defense na lang din. Pero tinan natin kung paano i-capitalize sa Aurora yung Lord. Nadadaan dito sa may middle lane. Para unti-unti silang aabante! Oy, Edward, kailangan na rin lumayo. Pero ang baba na ng kanyang buhay. Flicker na force na kagad para dito kay Mr. Consistent. Si Super Bridge, pinaplasya na din ang mga miyembro dito ng Aurora. Ngayon, transition din sa may top lane. Tagumpay ang kanilang pagkakabasag. Walang wave. Nakasama ang Onyx Philippines sa may bandang ibaba. At tagumpay din naman Round 2. ang pagkakabasag ng Lord doon sa may bandang gitna. Round 2 ang i-call dito ng Onyx Philippines. 5 laban sa 5. Super Prince and Brusco ang nakapauna na. And si Kirk ay puprotektahan lamang dito si Kelra. Ngayon, pwede na siya ginamit para maklear lang yung mga minions. Hindi mo ganyan, ang kalahati yung dito mamay pa na execution. Habang siya papasok, pop yung immortality. Namatay na kagad dito si Edward. At makakakuha ng kill si Yue. Pero diretso pa, dito pa si Kelra. Okay, 2 sa 2 yun na napatay doon. Pero inhibitor turrets, ayan, nakalbo na ng Onyx. Pero kung makapit pa rin dito ang side ng Aurora, paano na nga ba? Nalilito na ako kung paano mangyayari dito sa game, Doshi. Dumating na tayo sa punto na si Doming kahit ang call niya na sa kakampi niya, kahit sino, basta nasa harap, kaya ko na. Eh nakita natin yon. King Kong, hindi man lang niya nabitaw yung kanyang ultimate nung pagpasok niya sa gitna. Ang ganda sana nung ginawa ni Brusco doon na pag-provoke dito kay Demon Kite. But unfortunately for them, ready na si Doming Kite. Ready na yung marksman ng Aurora Gaming. Oh, huli. No, sayang hindi tumama, hindi lumusot yung Phantom Execution. Pero again, kailangan mag-move forward dito ng Onyx Philippines. Malaki pa rin naman ang kalamangan in terms of economy at malaya pa rin naman silang kumukuha ng mga resources dito. Napakalaki ng gap kung titingnan natin kay King Kong at dito kay Demon. Kahit tinan mo, halos 3,000 yan. Oo, sakto din ang ating na-build na story kanina. Oh, wait lang, para may susugod yata na mangyayari. Ay, naku po, hindi na nakagalaw dito si Rene J. Ngayon si Edward naman ang magiging next na target ng pamilyang ito. At si Kera pa makakakuha. May kita natin ngayon para sa side ng Onyx. Meron silang minion wave sa may top lane and even bottom lane. Is this it for the Super Fam? Naku, kaya ata nila tapusin ito. Yung Dark Break naman! Pasok na si Demon Kite. Nilalawin na yung mga minions na taladala ng Onyx Philippines. Pero ang pamilyang ito ay hindi magpapatinag dahil kukunin lang game number 2. Isang mabilis na sagot
from the Super Family. 1-1 agad ang Looking at the hapon, ang Super Friends Selena performance na literal hindi mo makita yung angulo ng mga abyssal arrows at unli pa yung mga datingan. Looking at the compositions midnight, ano bang pwede nating ma-expect na mangyayari dito? Sasabihin ko sana, medyo malaki ang kalamangan ng Aurora kasi yung engage capability ng Onyx ay medyo unreliable. Kaso uulitin ko, may mga bagay na hindi kaya paliwanag ng siyensya, lalo kapag ang pangalan mo ay Super Friends. Let's see kung kakabit ang mga abyssal arrows o baka yung mga kable ni Fanny ang kumabit. It's game number 3. Punta na tayo sa ating mga casters. sagot para sa sagot ang nagiging storya nitong laban natin. Pero syempre, ang pinakamalaking katanungan na sasagutin na ating dalawang teams. Sino kaya ang makakauna for that match point? Nakakakilig talaga ito no? Yung paunang hero pa lang na nailabas ng Aurora Gaming, which is the Fanny. Medyo kinilig na ako pero bitin pa pala yung kilig. Kasi marami pang mga surpresang ihinatid. Ayaw mo nun, pinakilig ka ng first pick at ng very last pick sa draft na yon. The Fanny and the Selena ni Super Prince. Ibang klase talaga. Nakakagulat ito. Again, yung day number 1 natin na sobrang historic. Talagang hindi lang si Kai Soto ang gumulat sa mundo Pati itong mga teams na to Feeling ko actually historic na talaga as it is yung MPL Season 15 na meron tayong team na nahirapan na pumasok ng playoffs sa 3 years bago nakabalik. Ngayon nakakakita na tayo ng mga heroes na hindi natin na normally nakikita. So for Onyx Philippines dito and the Aurora, maganda na nakakakita tayo ng variation. Maganda na game number 1, game number 2, palitan agad. At saka, kung sino nanalo ng game number 1, para sila yung lamang na lamang ng game na yun. Game number 2, ganun din. So alam mo mag-match, ang inantay natin dito yung talagang balagbagan. Wait lang, balagbagan ba? Balagbagan? Demon Kite, lumapit na rin kagad. Pero gusto ko lang balikan yun. Tama kay. Talagang pinapatunayan dalawang kuponan na to na itong sila na ang mga trailblazers ng new era doon ng MLBB. Love the Impure Rage pickup dito, by the way, from Demon Kite. Knowing na ang katapat niya ay Fred rin ni King Kong. So, matangki yung heroes na kalaban niya. Therefore, yung damage ay panggagalingan ng isang Fanny ay galing doon sa Impure Rage din. Pero because of that skirmish na nangyari, puwersado ang Onyx Philippines na mag-out at umuwi doon sa ginawang onslaught ni Demon Kite sa kanyang Fanny. Tsaka na to, dalawang flicker agad yung nagamit. Para dito sa ating game. And napaka-crucial niyan dahil magkakaroon na rin tayo ng objective in 30 seconds. And normally kasi, pagka mga gantong moments na gusto mo ikaw mauna sa first blood, mauna sa first blood, no? May papangalawa ba sa second blood? Tama. But jokes aside, for this both teams kasi as much as possible, lahat ng resources mo is available. Uy, tinamaan ng araw. Ayun na, wait lang. Makakaalpas pa rin naman si Demon Kite at si Edward. Hindi na rin tutuloy dito si Super Friends. 0-0 pa lang yung laban, pero isipin mo yun parang baka ang dami na nangyari. Parang feeling ko 8 minutes na. Parang lagi kasi may nagbabadya na anytime ay meron na palang biglang mamamatay prior na objective. Pero ito to turtle, may kita natin na pwesto na mga players. Ang hirap kasi isipin na si Super Prince may gamit dito na si Selena. Pero naman, for NJ, maganda dito na meron siyang gamit na Johead. So may kita natin ngayon nakapwesto ang side ng Onyx Lambda Feather Airstrike! Aray! Ejector Blade na ginawa, nakatakas si Kirk, pero tumalo na rin kagad si Brusco. Grabe naman yun, parang pupunta si Demon Kite, pero bumalik din kagad. Pero ito na! Nababa ng buhay ni Super Prince. Ay, nabuhat! Pero nabuhat din! Patay si Brusco! Same with the Super Prince! At nakabawi din talaga dito ang Aurora. Namatay na rin kagad. Uy, buhay pa si Rene J! Makikiaman pa nga ata. Hinahabol pa. Tumambling. Maniac para kay Edward. Sabi natin kasi para dito kay Edward, para ito yung mga heroes kasi na gusto niya. Pero tatanungin ko pa lang sana kung sino lumabang. Parang may evidence ba na lamang talaga yung Aurora ng 1.3K? Kaya nakamunti ka na rin. Sa may bottom lane, ano na bang nangyayari, Joshi Cake? Dahil yun sa 1-2 punch talaga na meron ng Aurora Gaming. The Johead, the Farsa. Every single time na up yung ejector, every single time na up yung Feathered Airstrike, merong threat
merong kill potential for Aurora Gaming. And for Onyx Philippines naman, hindi natin may kakaila na yes, nandun yung objective guarantee dahil Fred rin yan over the Fanny na meron si Demon Kite. But unfortunately for them, kapag usapang team fight na yung laban, kapag usapang damage output, lamang talaga yung Aurora Gaming ngayong early game. Oh, speaking of early game din, lahat din ng mga possibilities para mas magamit ng maaga yung mga ultimates ay ginagamit na para talaga namang mauuna din pagdating sa rotation. Nakita natin kanina, pinakamataas pagdating sa gold is si Edward sa kanyang CC4-0 and this is an XP laner. And kung titignan natin guys yung jungle ranking natin in terms of KDA, nangunguna si Demon Kite at ang gamit niya pa ngayon ay isa sa mga paborito niyang heroes na Fanny. 5.41, kasunod niya si Carteezy, 5.40. At a 0.01 difference. Sa Diba? ganitong laro, sobrang laki ng significance nung 0.0 difference na yun. Pero look, at Demon Kite once more, getting Keller on the process. Sabi pa naman natin, normally, di ba, yung Moscow ay direct counter mo against Fanny, wait top lane. Okay, Vengeance ginamit pero merong cross-map play na ginagawa dito ang Onyx Philippines. Magbabasag sila dun sa may bandang ibaba habang ibibigay na nga sa Onyx itong ikalawang pagong ng laban. Ang gandang trade dito para sa kanila kasi ang napupuhunanan ng Aurora dito walang iba kundi si Doming Kite. Oo, nakakaroon ng space dun sa may bottom lane. And makakasecure naman ang side ng Onyx in terms of turtle. This is what to expect when you have a Fanny composition. Mas gugustuhin mo talaga na kumuha ng trades off the map kaysa sumama dun sa mga objectives na kung saan lugi talaga siya against the members of Onyx Philippines. Now, Brusco, kumuha ng isa. Ayun, tumama yung pana, Visual Arrow, and Edward ay namatay. Pero may bawi din! Nagagawin dito ang Aurora. Demon Kite! At nakadalawa na kagad ng mabilisan. Si Edward ang naging kabayaran pero dalawa sinukli at sinungkit dito. Uy! Uy! Pero hindi pa pala tapos ang laban. Wait lang, Doming Kite. Oh, stretching muna si Doming kahit saglit, nagbukas ang pintuan pa uwi. So ngayon, for Onyx, nakikita naman natin na nagkakaroon sila ng retaliation para dito sa ating game. But still naman pa rin dito ang Aurora. Nagkakaroon na ng space sa may bottom lane. This time around, si Kelra naman. Nung nakita niyang sumama itong si Doming Kite doon sa bandang gitnang bahagi ng mapa, nagkaroon siya ng window of opportunity na okay, akin na yung Torres sa baba. And this is what to expect naman for Onyx Philippines. The only thing that they have to do is put that Moscow onto that opposing lane kung saan laging wala doon yung laban para makapag-farm, para makapag-put ng consistent pressure towards Aurora Gaming. Magsasama-sama lang yung apat, tapos paulit-ulit lang nagagawin ng Onyx Philippines yun. No rinse and repeat lang yung gagawin eh. King Kong ay matalas nagamit ni Demon Kite actually yung kanyang retribution doon. Pero mahaba pa naman ang panahon para doon sa ikahuling pagong ng laban. Ito na, Demon Kite doing funny things. No, kuha lang. Ito yung maganda para sa Fanny. No? Mabilis ka lang mag-push, mabilis ka lang kumuha ng lanes. And kailangan ingatan ng Onyx Philippines yung mga gantong ginagawa ng Aurora. Oh, tsaka dito, parang sa Fanny kasi, sinabi mo ngayon mabilis. Tsaka yung bilis na yun, hindi pa siya pwedeng pantayan ngayon ng mga heroes ng side ng Onyx Philippines. May kita naman natin in terms of gold. Ay, malaki. Aray! Yan na nga! Oh, grabe naman talaga. Grabe naman talaga. Nako, alam ko malaki ang epekto ng pagkawala dito ni Kera. Ito na nga atake epekto. Aurora ngayon ay pumasok na. Si Kirk ang pinupuruhan na dito. Renny J. At dito na yung generation nakakuha na si Yue. Hahabulin nila si King Kong. Hindi na nga muna. Kasi hawak ni Demon Kite itong pagong Super Prince. Sumisilip-silip lang. Andun niya Visual Arrow. Hindi tatamaan si Demon Kite. Pero may sibat. Sinalubong kagad ni Renny J. Grabe ang pagprotekta ng Aurora dito. Oo, parang naramdaman ni Renny J na doon Meron? dadaan. Oo. Just in case fear of destruction. Bottom lane, mangyayari na naman yata. Doming Kite. Okay. Ginamit agad yung kanyang Zaman Force. Wait lang nasibat. Nandun yung ultimate mula dito kay Edward. Pero may pagkalmang gagawin na 3,000 ang kalamangan ng Aurora at hanggang ngayon ay nahihirapan ng Onyx na sumagot. Because of what Demon Kite did doon sa kaninang bago or pre-objective fight na nakita natin, ilang na ngayon si Kelra na magsolo ng lane. Pinag-uusapan pa lang natin kanina na ang ganda sana nung ginagawa ng Onyx Philippines na i-isolate lagi yung Moscow to put that consistent pressure. Pero kasi nag-aalmusal ng pressure itong si Demon Kite. Oo, tsaka dito, si Demon Kite parang siguro bumabalik siya dun sa moment na nakalaban niya before si Kelra sa MSC. Ay, oo. Diba, parang sabi niya medyo
kabisado ko na rin kung paano yung galawan dito ni Kelra. Pero alam ko, gigil din naman si Kelra Oo. sa MSC. Lalo na ngayon, road to MSC, ang ex-EWC 25, ang ating pinagtatalunan. Or nila pala, hindi tayo kasama. Oo, nila lang. Wag na tayo sumali. Oo nga, nila lang pala, sorry. Kasi may mga nag-aaway na for sure. Siyempre, huwag na tayong sumama doon. Nakikisali pa tayo eh. Tama. Sila lang pala. Pero ang gusto ko lang sabihin dito, sobrang laki ng nakataya para sa Rora at sa Onyx Philippines. Imaginein mo yun, napakarami na natin throwback. Pati pala yung MSC, throwback din. Oo, so ano na to, parang yun yung sinabi natin na tinadhana talaga sila Oo. na magkita ngayon. Kung dati, medyo sa may upper bracket, ngayon naman, diretso na agad. Okay, upper no? bracket na padulo. Ayan, tama. Pero mas nakagawin na. Uy. Ito nga, ibabalik na nga agad dito. Itong si Rene J, makaka-flicker. Nakatakas siya. Inabot! Pero hindi pala makakatakas dahil nabagsakan dito ni King Kong. Pero diretso na si Demon Kite. Atras muna. Tapak si Doming ng trap mula dito kay Super Prince. 2 segundo para doon sa unang Lord ng laban. Actually, pwedeng madaliin ito ng Rora kung gusto nila. Oo, Ay, ng Onyx pala. Onyx kasi -1 ngayon na si Rene J wala. Pero parang pipilit ka na Aurora na mag-contest ka lahat nila ng buhay ng Lord. Habang Super Prince na makakatama dito ng araw. Okay, si Doming nandun na sa gilid. Hindi na pag-examine force, pero naibalik siya ni Brusco. Masakit na rin yung damage mula dito kay Kirk. Natama yung Abyssal Arrow. At si Yue mamamatay. Ngayon na may nakabawi din. Doming Kite! Isa! Doming Kite kailangan din lumayo. Hawak pa rin ni Lord Wala dito si Yue at si Arrow! At yung Abyssal Arrow tumama na naman. Unstoppable force! Pero hindi nila mapipigilan si Kabuhat Gigo pa! para kunin yung Lord. Mamamatay pa rin nata dito ito si Gigo. Pero habulin ni Demon Kite. Pero Tunakap! natama ba yung Todd? Hindi na nga at nakaligtas pa rin si Demon Kite. Grabe yung palitan ng suntukan. Oo, napakahaba ng T5 na yun para ma-secure yung Lord. Pero ano ba talaga nangyari? Talagang mag-sustain sa gitna ng laban over the fanning. Ganda sana nung ginawa ng Aurora Gaming doon na sumubok munang pumake-off. But unfortunately, kapag hindi nagawa ni Rene J yung ejector play together with the feathered airstrike, ganun yung mangyayari. And for Onyx Philippines, handa na rin sila eh. They know kung saan manggagaling yung Aurora Gaming. Alam nila because of the vision mula kay Super Friends, and those arrows are slowly but surely connecting ngayon. Oo, nakita natin kanina yung Infinix handcam ni Demon Kite. Ganun pala mag-funny habang iniisip mo kung saan tatama yung table. Oo. Item, Oo. tapos Item. balik. Oo. Basta ang dami palang ginagawa. Ganun pala pagka kailangan pro player ka. But anyway, may kita natin ngayon. Onyx Philippines sa may bottom lane. Sasabayin nila yung Lord nila. Aurora ngayon kailangan dumepensa. Nasa top lane. At babalik na si Demon Arrow. Kite. Pero madedepensahan with the feather airstrike. Onyx Philippines ngayon, sila nasa aggressive side. Aurora naman parang anytime pwedeng tumalon at dumiretso. Oo, gitna ng naging target nila dito. Alam mo, itong Aurora, kung makikita natin, mabilis din naman ang kanilang clear wave. So, confident sila na kahit makuha ng Onyx Philippines yung Lord, kayang-kaya nilang tunawin. Again, level 1 Lord lang naman lahat yan bago mag 18 minutes, di ba? And actually, hindi lang yun eh. Ang dami din nilang gap closers. When we say gap closers, yung kayang umabot sa likuran ng Onyx Philippines. They have the Farsa for the artillery, meron din silang Fanny, and meron din silang Edward. By the way, the CC, a 424 KDA in a Vengeance, kapag pinasok niya si Kelra, maiilang si Kelra na lumaban. Dahil nga doon sa Vengeance present because of the CC. And now, for Onyx Philippines, ang nilalaban na dito, macro plays. Dahil alam nila kung saan manggagaling ang Aurora Gaming, nakakapagplano sila ahead of time. Kaya din siguro, nakapwesto talaga sila ng advance against Aurora dito kasi as much as possible gusto mo pa mas paliitin yung air or parang playground Yup. ni Demon Kite dito. So 12 minutes para sa ating game. Masasabi lang natin ng difference ito from our games from yesterday ay talagang very macro heavy for this one. Pero ito yung purple buff pinag-aagawan at alam natin kung gaano ka-importante yan. May setup play yata! Naku na, set up nila mag-examine force. Rene J down. Pero sa likuran, si Demon Kite, hindi nila naman dahil napatay kagad dito si Kera. Kaya si Bruce kailangan tara sumama yung Abyssal Arrow. Gugo nga ba itong si Super French? Hindi na nga. Pero right targeting again para kay Demon Kite na hulihin itong si Kera. Oh wow, ito na yung sinasabi nyo kanina na pwede kasing may panglikod. Yeah. At pwedeng dumiretso, evident na evident at the time. At napakasakto pa niyan dahil meron nang ang Lord, although hindi pa naman evolved for this objective. Pero from time to time naman, ang sagot ng Onyx, meron mga arrows at sumakto pa na meron ng wishing lantern. Oo. Alam natin kung gaano sakit yung masasala mo lahat ng arrow, tapos parang aray, may dalawa pang maliit Meron na pa. damage na sasagot. But speak of damage, meron namang Hurricane Crystal na sagot si Doming Kite. Hindi mo na nga kailangan actually saluhin yung arrow eh. Kapag yan, nakakatapa ka lang na hindi ka nais-nais eh. May mga butterflies na lumalabas, another arrow will connect onto Doming Kite, pero I doubt.
hindi siya papasok dyan. Baba ng buhay niya. Oh, tsaka nakihampas yung Lord. Oo nga eh, nakichepi eh, itong Lord eh. And si Doming Kite ay kailangan din mag-replenish na kanyang buhay. Alam to ng Aurora, so aantayin nila si Doming Kite na makapwesto at makahanap ng magandang posisyon dito sa Lord kung gugustuhin nila. Pero yung wave sa gitna, ang magiging unang concern ng Aurora dito. Hawak pa rin ni King Kong yung Lord ha. Oh, kalahati na yung buhay ng Lord dito, pero parang binibait lang nila at kailangan ma-reveal kung saan nakapwesto. Take note, na split tama. push si Kelra dahil kasama siya sa team fight at na-reveal na rin. Wala. Oy! Kung saan siya nakapunta, tinatama ng mga araw dito at nare-reveal kung saan nakapwesto. Ang dami naman talaga tumatama, pero natamaan na ni Kiko para makuha yung Lord. Atras ba dito ang Onyx Philippines? Hindi. Lalaban Pinalaban yata! ng Aurora. Andun sa likod si Super Prince. Nakakuha na si Kirk lang isa. Kaya kailangan matulog sa Aurora kasi dire-diretso na ang pamilya para ubusin. Yue! Ang Aurora, si Yue na lang ang natitira. At kailangan na kumisto po. Tinamaan pa namin sila araw kayo si Super Prince. Inaantay lang niya ang pagkakataon. Alam niya na wala pang wings by wings ito. Brusco. Papasok na flicker. yung flicker. Pero naipalibag with the Tsunami Slam and wipe out para sa Super Fam. At dediretsahin pa nga nila yung bottom lane. Hindi na yata kailangan natayin yung Lord para tatapusin na nila. Tatapusin na talaga ng Onyx ito at sila ay match point na. Match point for Onyx Philippines. Ano nila to? Kasi if hindi, baka mag-snowball lang yung late game damage dealers dito ng Onyx Philippines. And yan ang talagang iiwasan ng Aurora Gaming na makapag-snowball ang damage dealers. King Kong on this Ling. Nagbabalik assassin na naman after a Fredrin game. And they are already one win away from securing or continuing their upper bracket experience dito sa ating playoffs. It is already do or die para dito sa Aurora Gaming. Punta na tayo sa ating mga casters. Ito na kaya ang huling laban para sa ating serye or makakakita tayo ng game number 5 again, Aurora versus Onyx Philippines. Dito na nakataya yung mas madaling buhay papunta dun sa kanilang pinakapangarap na maging champion. Alam mo, masasabi ko lang dyan, kung babalikan natin yung S14 or Season 14, Nga pala. Grand Finals, Game 7 yun. So malaki talaga ang posibilidad na itong dalawang kupunan na to ay mapaabot doon. Pero based doon sa lineup ng magkabilang kupunan, parang may mga curveball sila na naihatid eh. Oh, ano yung isang galing yung bakit kalahati na lang yung buhay ni Kirk sa may top lane? Ano nangyari doon? Napoke din kasi talaga ng isang Baksha knowing na yung mga planggana ng Baksha Anli yan pag tumatama. So therefore, lamang siya at this early against that high loss. Pero come level 4, doon na magkakaroon ng spike si Kirk. Dahil may punto na pwede nang hindi na siya sumama eh. Hindi na siya actually mag-lane at sumama doon sa mga kasama niya. Ito, maganda pa palang storya dito, guys. Ang unang gumamit ng mid-Kemi is Onyx Philippines. Ngayon naman, yun ang ginagawa or gagamitin sa kanila ni Yue and ng Aurora. So ngayon, no, parang kabisado din ni Super Prince. Ngayon naman for Yue din, kabisado niya rin yung Jushin. So mid lane pa lang, alam mo na agad na grabe magiging tapatan nitong ating dalawang kupunan. Even na Rene J, ayan, nakaabang din just in case magkaroon ng talon from Onyx. Oo, nilabas na ni Rene J yung show niya. Actually, marami nag-request yan. Nakikita ko kanina sa comment section, napakarami talaga nagsasabi. Na Rene J, show. mag-show ka na. Kailangan na namin makita yung show mo. Pero ngayon, papasok si Demon Aray Knight. ko. Atras din kagad. Dalawa ay at laban sa isa. Rene J ay pumwesto na nga rin dito sa unang pagong ng laban na Brusco. Hinahabol pa rin si Rene J. Bastuhan ng malala. Onyx Philippines, si King Kong nagpa-purple pa. At ito, tapos na nga ata at pwede na sila magsimula. Uy, nakita na si Super Prince, nadikitan. Okay, atras muna. Nagamit yung Crimson Beacon. Sabi ni King Kong, wala muna akong pakialam. Sige, magsuntukan lang kayo dyan. Mag-orange buff ako. Kailangan kompleto yung buff ko pag simula nung unang pagong. Oh, parang normally ganito yung pattern talaga ni King Kong, no? Pero anyway, Wait, magkakaroon na Jay. ng fight. May Jet Kondo na gagamitin. Glorious Pathway! Okay, nailapag din dito. Shadow Kill. Nailapag sa dalawa. Super Prince. Oh boy, bakit na? Kasi mapapatay na kagad siya dito ni Demon Kite. Ngayon, atras muna. Binababara ni Yuen. Ako pinagbabarel. Dito si Kirk. Aray! Tama yung Sean Rene J. Nako! Pinakaulit sa bang ng G Condoy. Kumonekta at si Yuen ang makakakuha ng kill. Kasama pa ng pagkuha na pagkong dito ni Demon Kite. Napakaganda ng pagtipid ni Demon Kite. Pero teka, hindi pa tapos. Oh no, napagamit din ng Tempest of Blade. Even yung traction pulse ay ginamit na dito ni Yue para lang sana ikulong itong si King Kong. Yun nga, babalikan natin yung sinabi natin kanina na napakaganda nung pagtipid ni Demon Kite ng kanyang Ugi Shadow Kill doon sa laban. He could have done it kay Super Prince pa lang. He could have picked off yung Zoshin. Pero alam niya, they were preparing for the bigger fight.
yung turtle ang mas gusto nilang kunin. And over that, those 2 kills na nakuha din ng Aurora, napakataas ng snowball potential na pwede pa nilang maabot entering the 4-minute mark. Oh, tsaka na dito, parang bago pa sila mag-snowball, sasakit pa lalo si Yue. Grabe yung continuous poke talaga ng Kimi. Sobrang nag-make sense talaga kung ilalagay mo siya sa may mid lane. Tapos hahabol na ng mga players. Ito yung Unli Planggana ni Edward. Sure ako, ganun lang yung gagawin niya talaga sa may bottom lane. Yung babatayin niya ng babatayin ng Planggana, yung Hylos. And kung ikaw si Kirk doon, medyo nakakainis yung ganun. Kasi normally ikaw yung sa zone. Oh. Oy, wait lang, naagawan ba? Nakuha. Nakuha pa rin ni King Kong yung kanyang purple buff. Pero nice attempt para dito sa Aurora. Ibig sabihin, pinaparamdam nila kay King Kong na hindi ka makakakuha ng buff ng malaya. Laging meron sa paligid mo. This is clearly not the same as what we saw nung mga nakaraang laban kasi parang mixture yon ng utility versus assassin or assassin versus utility. Ngayon na pareha silang assassin, nakadepende yung invasion nila sa mga kasama nila. Kung sinong mas kayang mag-complement to well sa jungler sila, might as well get that advantage. And looking at Edward, paulit-ulit lang niyang ginagawa yan. Napagtapos niya mag-clear ng lane, pupunta siya doon sa may riverside, hahawakan lang nila lagi. Alam niya kung may pupunta man sa mga members ng Onyx Philippines. The same goes by with Aurora. Alright, tumama yung traction pulse. Shadow King na nagamit. Akala natin ay makakataka si Super Prince with that Crimson Beacon, pero hindi pala. Well-calculated play para rin sa Aurora, specifically Demon Kite. At nakita natin doon yung suporta ding binigay ng kanyang kakampeta na yung sinasabi ni Josh Cakes kanina na talaga naghahanap lang ng pwedeng pumasok from Onyx. Kaya si Edward roaming around habang Aurora naman makakasecure dito ng another objective. 1.7k gold lead. Grabe si Dominic. Hello? Palaban talaga si Dito. Kahit dito, aatras na si Kelra. Para nakakatulog siya, may mga tao ata sa paligid. So kailangan ko na pumunta dun sa second turret sa may bottom. Kailangan ko ng tulong ni Bruce. Super Prince ay narito rin. Ngayon ko lang napansin, same concept pala yung ginagawa ni Yue at ni Super Prince, no? Is either si Super Prince yung babox out or si Yue yung babox out. Oh, ganun Teka lang, talaga. traction pulse. Oh, Wait lang, tumama yung traction pulse. Level of play, bitawan na kagad ng force dito King Kong. Nakuha niya ba yung purple? Hindi! Hindi niya nakuha yung purple dito, ladies and gentlemen. May si Dominic Kite na mag-isaman force. Demon Kite, the Kite Brothers is doing it. Ladies and gentlemen, pwede pang dumiretso sa gitna or even sa may bandang ibaba itong si Dominic Kite para kunin yung torre. Ngayon naman, parang middle lane ang gusto talaga nilang kuhanin. Hindi na nasisira yung top lane. Si Kirk dito sasalo ng mga damage habang si Renegade Aray, nakabang. Edward! Aray ko na, bit shadow kill. Ay, naku po, lumipat Umabot pa kay pa. Kelra. Oh my! Parehas na tayo magiging reaction. Parang kanina pa, gano'n kasi talaga yung laro natin eh. Ang bilis talaga ng reaksyon ni Renegade. Baka Renegade, show boy pa rin with a sliver of HP. Grabe na tong dalawang teams natin, even sa may middle lane, ay ayaw pa uwiin. So sa lahat ng mga nanonood ngayon, hingang malalim muna. Ha? Dahil, wow. Nanonood din ako. Tama naman. Kasi grabe yung sagutan ng dalawang teams. Gold Eaters natin, Nako po, the Kite Brothers. At alam natin yung mga pwedeng mag-isagot dyan. Pero middle lane, Edward! Wait lang, Edward. Naku, mapupuruhan ata siya dito. Pinapara. Kelra. Naku, si Kirk ay nakakuha na. Shadow kill. Tapos yung blade, ginamit na kagad ni King Kong. Makakataka siya. Start. Akin siya dun sa may bato. Pero ngayon, Sipa. nakasipa na rin si Renegade. At kailangan lumayo ni Yue. Yun, binababaran na. Wait, Spotway. Talagang tinipid niya na bait lamang itong flicker from Yue. At iiska po na both parties. Oo, ang bilis na naka-flicker ni Yue. Doon nakala niya, nakita niya yata si Darth Vader. Nung nakita niya, biglang flicker out eh. Ay, bottom lane, Teka bottom lang, lane. hindi pa tapos. Si Kelra na naman ang magiging target dito. Layo mo na si Demon Kite. Pero nararamdaman na natin, napaka-hapdi na dito. Oh, Masakit na yung damage output ni Demon Kite. Masakit na rin si Yue. Pero the thing is, the difference right now, na-build na ni Kirk yung kanyang Radiant Armor. So mas may luxury siya ngayon na humarap doon sa laban, giving the other members of Onyx Philippines freedom against the members of Aurora Gaming. Now, nag-split na itong si King Kong, nagpalit na siya ng mode, kumbaga switch off niya na. Yung pagiging assassin, okay, side lane na ako. Tsaka ano dito, si Demon, kahit yung mga pauna niyang shuriken, parang dinidikit niya mo, di ba magsha-shadow, pag may dumikit, babalik siya, tapos sa shadowan niya, tsaka siya shadow out. So parang merong bait, or medyo mapapatanong yung kalaban, mag-ulti ba to or hindi? Papatayin ba ako nito or hindi? Parang ganon yung
medyo pinapakita niya. Kaya sometimes Sir Onyx dito, hindi nila alam kung mag-i-initiate na ba ng teamfight dito yung Aurora. And because of that, lumalaki-lala yung kalamangan. 4.5K para sa ating 8-minute game time. Well, gusto ko lang sabihin na ito hindi to na point out kanina eh. Yung madalas na nakikita natin sa isang Kimi, di ba, weakness finder ang ginagawang emblem. Ito kasi ngayon, Quantum Charge. So talagang ready siya sa habulan, ready siya sa Mabilis takbuhan. pala. Talagang mabilis itong Kimi na to. Oh, kaya kanina din natin try na gamitan ng Glorious Pathway. Di Tapos nabutan, nakatakas eh, no? pa rin may flicker. Normally, sobrang lagkit na nun eh. Oo. Oh, pero dito, nakatakas. Kumbaga, para dito sa side ng Aurora, alam kasi nila na merong high loss. Yeah. O, teka lang, kumamit yung Shadow Ito, kay King Shadow Kill. Kong. Gagamitin ba yung Sakit. Shadow Kill? Hindi, pinag-normal lang. Pero nagamit din kagad dito yung Tempest of Blade. Aabante si Edward. Tumama yung Traction Pulse. Tatanda rin na ni Yue dito ng mga baril. Top lane. Pero sa may patay, tas marami nagaganap! Oh! Sabay na naman Sabay na tayo naman ng tayo. reaction. Oh, wow! Aurora, akala natin yung major play ay nandun sa may bottom lane. Nung sinazone out nila si King Kong, yun pala may sariling plano. Meron. Dun sa may top lane, napilit na mapagamit dito ng Tempest of Blades. Tapos makakapatay nga dun sa top middle lane. Ay masira na rin habang si Edward, if ever na may nabangga dun, feeling ko bibigyan na naman nila. Sobrang ganda ng idea eh. After nilang maghiwa-hiwalay, bigla silang magsasama-sama na parang okay, na minus na ng isa yan. So kung subukan man nilang lumaban ng 5v5, hindi na mangyayari kasi nga 4 na lang yan. And for Aurora Gaming, it has been the complete opposite of what happened nung game number 2 and game number 3 na kung saan sila yung nalulugi ng early game. Ngayon, nahawak nila yung advantage. They know how to control the map. They know how to control the tempo of those games. And with this free Lord, Aurora Gaming is still on the lead. Okay. 9 minutes sa laro natin. Control na control nga ng side ng Aurora. Kahit yung mga buff ng Sigma Jungler ay hindi na rin niya mapuntahan. And I think for Onyx, normally parang yun yung nagiging problema nila kapag yung pattern ni King Kong ay nasasagot na. Oo. Tsaka, nasanay kasi tayo na ibinibigay ng Onyx Philippines yung space. Ngayon, siya na ang gagawa ng sarili ng space. Alam naman natin ang play style ng isang lane. Kapag nalugi na, hanap siya ng open na lane, kukunin niya yun, babalik muna sa base, paulit-ulit na lang, parang funny yung magiging play style niya dito. Ang kaso nga lang, ang pwedeng umarap sa kanya would be Demon Kite with the Hayabusa. And Yeah. we saw that instance on that bottom lane na kung saan nakita niya si King Kong, binanata niya, di niya ginamitan ng Ugi Shadow Kill, na agad, di ba? Nasaktan agad si King Kong. Oh, tsaka if ever, parang nakaredy rin na sumalubong kanina kasi di ba si Edward ay nakagulong mode din at the time. So 8-1 score, madedepensa sa may middle lane Lord, pero parang napapasok yata. Glorious Pathway ginamit! Okay, si Bruce German ay pumasok na nga rin. Satson. Pero ang tatanong ay kakayanin niya ba? Nabuhay pa siya dito Pero Shadow Kill na pagsaluhan ng Aray tatlo ko! kung hapdi ng damage mula kay Demon Kite. Ngayon naman, Uy! Tempest Uy! of Blade. Talikod! Gagawin ni si King Kong. Oh, At ito wow! may nga ito magkikinig na target. Pero sakto lang yung sipa. Wow! Si Renny J, ladies and gentlemen. Grabe ang Aurora. Baka Renner J. Cho saving his teammates. Akala natin makakakuha ng mga dire-diretsong kill si King Kong, pero sabi niya, may sipa ako. Hindi ko papayagan na makakuha ka pa ng panibagong kill. Maintain pa rin kalamangan dito ng Aurora. Ngayon, Onyx, anong kailangan nilang gawin? For Onyx Philippines, kailangan pa nilang mas pag-igtingin yung pag-abot ni King Kong doon sa backlanes to a point in time, doon sa Tiyempo mismo, nawala si Renny J. Nawala yung sipa ni Renny J. And for this time, for Aurora Gaming naman, napakaganda nung switch din ni Renny J. Pero yung Ugi Shadow Kill na naman. Okay, ko tatlo pa nagsalo doon pero nililit ang kanilang mga buhay. Kaya wala Uy! nang patakas. Ako naipit! Dito si Demon Kite. Oh my goodness. -1 ngayon at napaganda for Onyx dahil ang napatay pa nga nila is Demon Kite. Although nga lang, wala silang objective na makukuha. Mga 50 cover pa rin seconds dito pa. ng Aurora. O 50 seconds pa 25. Buhay na rin si Demon Kite. Kelran now has the Sea Halberd. So medyo pwede na sigurong bigyan dito si Edward. Edward is at a 1-3-1 na yes. Pero napakalaking factor kasi na lagi siyang nasa harap. Oo. Sinasalo niya dito. Actually, most of the time, siya din yung nabubuhat dito ni Super Prince. Siguro ang pinakamalaking nakuha lang nila doon is yung shutdown gold kasi Yes, yes. 5-1 and 5-0-1 to kanina. No, again, kompleto na ang 5 na miyembro dito ng Aurora. Ilang segundo, 18 seconds para sa next na Lord. Again, level 1 Lord pa lang naman ito pero malaking impact pag nakuha ng Aurora to kasi for sure, may mababasag at may mababasag sa Onyx. Lalong-lalo na auto-damba na yung Oo. Lord ngayon di ba? Lalong-lalo na mid lane din yung possible na puntahan ng Lord na yon. So for Onyx Philippines, they have to do what it takes para makuha din yung contest for this Lord. Now, pwedeng ulit-ulitin ni King Kong yung gagawin niyang ganyan na magsa-side lane muna dahil mas mabilis naman
naman talaga siya makakalapit doon sa Lord. Pero for Aurora Gaming, they have the ability to burst the Lord because of Yue. Tingnan natin ako na mangyayari ngayon. Kalahati na yung buhay ng Lord habang si King Kong na sa may batag. Ginamit ng Lord's Batay! Okay, pati revitalize. Simula dito kay Edward, pero si Demon Kite ay nakuha na kayo sa alubungan. Demon Kite ng Kiko. King Redley! Pero si Kiko ang magwawagi. Dapat na gagamitin pero nagkakabulan. Dito sa may gilid. Namatay na kakalito si Guerra. Kaya alam pa si Sipa. Baka rin ni Jason. Kasama pa ang mga recalls. At dire-diretso nga ngayon yung side ng Aurora. May kita natin ang ligaya ng mga Roras. Is this endable? Yan ang pinakatanong. Makakakita ba tayo ng game number 5 ngayong araw? Dahil 5 segundo baga mabuhay din na si Brusco. Nagkaroon na minion wave. Nag-spot na rin yung Lord. Okay, shadow kill na sa ni Super Blaze. Buhay pa siya dito pero masyado at malalim. Ito at ang pagbawi ng Onyx. Ang mahiga ng Onyx ay narito pero pipigilan muna ng Rora. Alam nila na nag-overextend sila. At ang Onyx Philippines buhay pa rin. We're going back doon sa key to victory na nakita natin kanina for Onyx Philippines. Mas kailangan nilang maging aggressors dito. And yun yung hindi nila nagagawa onto this game. And for Aurora naman, they have to punish the overextensions na ginagawa ng Onyx. Kaso nga lang, baliktad kasi yung nangyari. Aurora Gaming yung nag-overextend and Onyx yung nag-punish. And now, they are still breathing fine. Kaya pa nilang mabuhay at kaya pa nilang lumaban. Grabe na itong laban natin. Take note na meron ng immortality ngayon. Si Renny J para sa ating game. For Onyx naman, parang ready na rin sila. Fight or flight na to. Isang torre na lang or isang inhibitor turret na lang yung meron sila. And Aurora pa nag-aabayang sila anytime kung sino pwede masipa. Si Super Prince pa rin ang ipilit anytime. Kasi wala pa naman Purify. Pagkakakitaan, nalaman. Ito na yung mga moments, 14 minutes, 15 minutes, yan na kasi tinatawag natin game equilibrium. Hanggat maaari, bawal makita na gumalaw kahit isang damo para hindi mo malaman kung nasan yung kalaban. Oo, sobrang laking kasalanan dito na makita at ma-reveal kung saan yung pwesto nyo. Pero si Brusco alam na may paparating si King Kong ang target. Wait lang talon muna dito si King Kong. Balik siya dun sa may mga pader. Pero tama yung sinasabi mo dapat talaga hindi makita ang magkakabila. Lalo na yung mga crucial heroes na meron sila dito. No? Ultimo hangin pwede mo pakiramdaman. Saan ba mabigat ang hangin dito? Oh, parang sabi, parang tatlo yung nandito. Parang mainit yung hangin Kasi dito. tatlo yung scent na nandun. Tatlo yung naamoy. Ibig sabihin may tatlong tao doon sa area na yun. Pero normally kasi medyo may mape-predict kung asan ba talaga nakapwesto yung mga players. Ayun na Ayan na naman. They see me. Rolling. Faded. Walang ibabangga. Wala, wait lang Ayan na! Pero distraction pa. Dalawa na uli! Kalahati kagad ni Boy King ni King ngayon ay lapag din sa Force. Mula dito kay Dominic Kite. Atras muna ang nagiging call dito ng Onyx Philippines. Wala namang mamamatay. Pero critical ang nilang mga buhay. Kaya lang ang kapal ng wave doon sa may top lane at kailangan mag-react dito ng Super Fam. Oo, tsaka grabe yung disiplina ng mga players. Di ba pag mga ganyan, makikita ka na bigla ng tatalon, makigamit mo na yung mga spell, wala ka ng flicker. Pero dito talagang kinapitan nila. Kasi 5 seconds nga naman, meron na ulit na Lord. At I think ito na yung Lord na kapag ka nakuha to, pwedeng Pero yung Ender. manalo na yung isang team. Oo, pwedeng Ender to. Hindi to yung Luminous, yung Enhanced na Lord, pero pwedeng Ender talaga to Oo. Pero nag-winter crown si si Ken. Ay! Okay, tumama yung traction pass. Dalawa na tamaan. Nagamit yung Purify dito yung Super Prince. Si King Kong. Sisilip din. Dinisit din dito yung Lord. Habang si Kirk. At ang mapupuruan dito at namatay na kakaliyo Atras mo ng Shadow Kill. Dalawa na dapat umba para si Super Fam. Ready na sumipa. At nasipa kaagad ang gold standard flicker from Kerra. Humabi pa rin si Reggie. Tumama yung pinakunin sa Winter Crown. Kaya naman yung Winter Crown nila gamit. Upos nata ang pamilya. Ready si Yue at ang buong kupunan ng Aurora. Natapusin ang laban nito. Alit ang buhay ni King Kong. Hinahabol siya ni Dominic. Kahit nagkakabulan na. Ito na nga yata nakikita natin. Dapat na nila J at namatay pa nga dito si King Kong. That is gonna be a wipeout para dito sa Aurora. Tatapusin na ng Northern Lights ang laban na ito. Si Kirk lang ang mabubuhay 5 seconds pero hindi na siya aabot and we have a game number 5. Isang masustansyang unang laban ngayong araw. Game number 5. Hindi hahayaan ng Aurora na ganun-ganun lang matatapos ang ating serye. Hindi pa rin pinuputol yung streak. Day 1, 5 games. 5 games. Day 2, 5 games.
there's a chance na mapatakbo ng Onyx Philippines yung lineup nila this time around. But I'm a firm believer of this Zask na kinuha ni Yue. First of all, siya ang pinakamalaking spammer ng Zask dito sa MPL Philippines. And second of all, ang ganda ng matchup niya. Nakita na natin yan, Danalo versus the Zushin. And maganda rin ng Zask versus the Haref. Sobrang hype na ng Champions Arena. Kung naririnig nyo lang ang energy dito ngayon, ang mga Sonics nag-iingay, ang mga Auroras nag-iingay. This is game number 5 of our Grand Finals rematch. Punta na tayo sa ating mga casters. Kung ikaw ay supporter ng Aurora Gaming or ng Onyx Philippines, eto na ang huling tsansa para isigaw at ipakita kung gaano kayo katiwala na sila ang mananalo for this match for immortality. Aurora Gaming, na-force nila ang ating laban to game number 5, pero Onyx dito parang more on mga heroes naman na sanay na silang gamitin ang ikinalang ibinitaw. And also, couple of adjustments na manggagaling from that game number 4 na nakuha ng Aurora Gaming. Ganda ng pagkakabanot ng Kimi and also ng pagkakakuha nila ng Edith. This way, mas maganda yung early game potential na meron yung lineup nila considering na nakuha din ni Brusco yung Cho na ginagamit and comfortable naman siya na gamitin. And for Aurora Gaming naman, more on the reactive side sila. Mag-aasa sila dun sa tempo na gustong iset ng Onyx Philippines, tsaka sila ka-counterplay. Alam mo, nakaka-excite dito. Ulit, makikita natin muli ang tapatan ng para sa Assassin na umaangat sa ating meta ngayon, the Hayabusa and the Ling mula kay Demon Kite at kay King Kong na nakita na natin kanina, nagkaroon na ng glimpse at naipanalo nga ng Aurora yung laban na yon. Pero ito kasi ibang usapan. Sila naman ngayon ang may hawak ng Cho na kumahala na natin season 14. Pinag-uusapan ito na hindi ba si Brusco na ang makabagong Choman, di ba? Choman. Oh, parang ano niya, bruiser na siya, tapos showman pa siya. Para dito sa ating tournament. Probably ganun din, yun yung pinaka-matutulog doon ka na question, pero top lane Edward laban sa dalawa. Wait lang, ang kulat din talaga dito ni Edward. Boy, papa! Pero biglaan dumating si Demon Kaita. Ay! Ngayon naman ay sasalubog si Renny J. Buti na, di naman, pero tinamaan pa rin. Kapapatay sa play pa. Sakto din. Yung maliit na buhay niya. Oh, wow! Naipit din. And flick from Edward. Mamamatay man siya doon, pero okay lang kasi walang jungle. Two perfectly timed Dark Wave mula kay Edward. Napigilan yung unang kuha ni King Kong nung first blade niya sa Tempest of Blades. Grabe! O, diba, sabi sa inyo Ganun after kagrap. nito, hindi tayo nag-knock-knock, diretso tayo, may madami na sana tayong pera. Diba, money for us, ganun yung nangyari. But another money naman, or gold, for Aurora Gaming na nakasecure sila dito ng kanilang turtle. And I gotta say, for Aurora, sumakto nga talaga. Yung mga skills nila ba, parang natimingan nila na, oh, dito yan pupunta, abangan mo. Tsaka ang lakas ng loob din kasi ni Renny J. May revitalize kasi siya nung tagpo na iyon. At si Kelron, ako, ayaw na nila palaruin. Ayaw na palaruin yung gold standard. Dalawa yung nakapuesto, and just in case meron pang pwedeng humabol. So kailangan muna ulit humabol ngayon ng side ng Onyx pagdating naman sa gold. Pero very minimal lang naman yung kalamangan dito na side ng Aurora. Pero lumalaki from time to time. Kanina around 700 lang yan. Oo. Ngayon, 1,100 na. And if they won't do a thing para kunin yung lead na yan, for sure, lolobo yan for Aurora Gaming now that the turtle is not up for grabs. 60 seconds pa naman yan, 1 minuto pa. They can force a play. Pero for Aurora Gaming, sila yung mas kailangan mag-force dito considering na kapag si Brusco yung nauuna na ganyan, maaari silang madelikado. Ayun na, unahan nata nila. Kelra ay sumulubong na rin. Nagamit kagad yung dominated set. Pero nakasipa na ang Onyx Philippines dito. Mamamatay si Renny J. Doming kahit ay hinahabol nila pero ang sakit ng mga Rhapsody! Pero si Doming kahit ay pagtutulong-tulong ito na yung Kite Brothers. Hindi na nailigtas si Demon Kite itong si Doming. Pero napatay din si Kelra. Oo, inabangan niya talaga. Parang medyo sinacrifice na lang muna niya si Dominic at that time. Pero sa top lane natin, may sariling laban muna si Kirk and even Edward. So all sides of the lane ay very activated. Ito yung sinasabi natin na may-maintain lang ng Aurora yung around 300 to 500 gold lead. Kasi kanina 1.1k siya. Pero meron kasing mga sagot dito yung side ng Onyx. At dito mo manaramdaman na as early as possible, yung mga teams ayaw nila na lumawak yung pinaka-gap or lumaki rather yung gap kasi pag lumaki siya ng lumaki
Ang taas ng snowball effect nung lineup ng Aurora. Ganon naman din sa side ng Onyx. Oo. Pero ito na, Turtle, kita natin, sinisimulan ng side ng Aurora. Makakapag-contest ba ang Onyx? Okay, sinalubong na ni Edward pinagtatalo na kagad at malayang pagong para dito sa Aurora. And after nung pagong, tinamo na nag-roll out kagad si Renegade dun sa may bandang ibaba para hindi bigyan ng malayang pagpa-farm itong si Kelra. Kumbaga nakaset agad yung blueprint nagagawin ng Aurora Gaming. Pagkakuha ng turtle, quick convert tayo, kuha tayo ng possible next objective, a possible turret, a possible gank, and meron silang kalayaan na gawin yun all because of Renegade being the baksa dito sa laban. Ito yung kaibahan ng pagkuha niya ng Cho kanina nung game number 4 and nung Baksa ngayon. Kumbaga nagpalit ng nag-switch ng identities bigla. Etong si Renegade na hindi na ako basta-basta hitman lang na kuha tayo ng pick-off. Mas iniisip niya ngayon yung pwedeng macro and here comes the kick! O yun lang, hindi yata in-expect ni Demon Kite na may nagtatagong brusko doon at sakto yung sipa patungo doon sa torre sa itaas. At may possibility bata na mabasag yun. Dominant si Seth ay nagamit na ni Yue. Naghahabol dito si Brusco. Ngayon ay to the rescue na rin doon sa may bandang itaas. Itong si Edwards habang sa may ibaba naman. Nilapag-isaman Force at dito na ang pamilya. Sama-sama na agad ang mabilisan lang. Talo makakataas mo si Renegade dito. And this time ay makakapatay ang Onyx Philippines. Pangalawang death para kay Renegade. Sobrang extended yung teamfight na yun kasi it came from a middle lane na supposedly sana i-zone out nila si Uwe, napilitan nga mag-dominators ni Sent. Tapos dumiretso sila, kaya pala pinilit na gumamit ng Salmon Force. Biglang lumipat kay Super Prince, pero ilalayo mo ni Super Prince. Sandali. Sandali, easy. Tinulak una. Parang masamang spirits na tinulak Ininsensohan. Ininsensohan. Pero gusto ko lang sabihin dito papalit-palit lang yung gold lead. Kanina 100 plus lang Aurora. Ngayon napunta naman sa Onyx. And ibig sabihin ganito kadikit itong laban na ito. Wala pang tumutumbang tore. Wala pang talagang masasabi natin na nag-snowball na sa early portions. At ito ang pinakahuling pagong na magdidikta kung sino ba ang lalamang patungo sa ating mid part. Nako, ito na, may Sky Piercer na, Joshi Kick, si Domenkite. Oo nga. This is gonna be hard considering na meron siyang tatamaan ng kaniyang mga skills. Pero ang ganda ng zone na pinapakita ni Renegade and Edward. Grabe. Napakatabang ni Renegade at Edward dito. No? Sila na nangabahala. Kayo na ang kumuha ng mga objektiba. Ngayon, Aurora, patungo sa may witang bahagi. Tutuloy. Brusco. Tumama din yung Earth Shatter and onward. Para dito kay Kirk. Habang si Zombie na ako ng kill ngayon. Shadow kill King Kong. na mga dead. Tapos sa plane as well. Para kay King Kong. Ang nakapatay. Si King Kong andun yung outplay. Pero babanggayin ata siya dito. Roll Hindi out, ba roll out tamaan? na. Hindi ba tamaan? Humahabol din. Andun ba? Hahabol ba sa Lidiot? Go! Meron siyang wall shadow dito. Hindi man available yung kanyang shadow kill. Pero pwede siya makapatay. Wait lang Super Friends, Brusco. Protection lang talaga yung binibigay ni Brusco dito Grabe yung function dito ng mga players natin. Talagang lumilikod yung mga assassins. Pag medyo bumaba kayong teamfight, middle lane na parang may another na naman na Naka-force. teamfight na ipipilit, napilitan na gamit revitalize. Oo nga buti na lang ay hindi pa ganun kasapat yung damage ni Kelra. Pero naagaw yung purple buff naagaw. This is gonna be hard considering na assassin din ang hawak ni Demon Kite. And gusto ko lang i-comment, gusto ko lang i-point out yung ginawa ni Demon Kite kanina na pag-flicker niya doon sa right mid bush. Ang ganda sana nung idea na okay, dito ako sa right mid bush mag-flicker, di ako gagalaw kasi hindi naman ako makikita ng blades ng lane kapag walang vision yung lane. Unfortunately, enough yung damage output and nakita siyang pumasok at merong tao doon from Onyx Philippines kanina bago siya umenter ng bush. Right now, Onyx Philippines, once more, they are trying to gravitate the rotation kay Brusco na every time may flicker at may sipa si Brusco, meron silang pwedeng patayin. Ayun na. Napigilan pa yung basag sa baba. Isang na lang yun Kung medyo na-delay yung paggamit ng Rhapsody kanina, most probably nasira na rin yung may bottom lane. Pero kahit 8 yung total kills dito ng side ng Onyx, nasa 1 kay gold lead lang. But speaking of gold lead, scattered, no? Yung gold lead na yun, hindi siya yung on a specific player. Yeah. Kasi di ba normally, ganyan nakikita natin na yung gold lead, lumalayo talaga yung pinaka-gold niya versus sa other nakatapat niya, ganun din sa may jungle. So far, para dito sa Aurora, inaantay ulit nila yung magandang setup play para naman dito sa Onyx, parang binibilisan naman nila. Kasi hero nga daw to ni Brewster. Sipa. Speaking of pabilis! Ayun na, nagmamadali sila dito. Sinipa kagad si Edward yun. Mag-isaman force. At tanong kaya ba nilang i-sustain yung damage? Atras muna sila dito. Super Prince. Nagamit niya kanyang Crimson Finger. Pero si King Kong ay nakuha na ng kill. Napatay kagad si Renegade. 4v5 ang magiging laban. Kailangan mag-replenish ang kanina mga buhay itong Onyx Philippines. At pwede muna nilang antayin. Actually, 15 seconds lang. Mababa lang yung death timer. At alam ng Onyx
Onyx Philippines na hindi nila kailangan palang i-rush itong Lord na ito. Sumakto pa na magkakaroon ng may Lord na rather Yeah. para dito sa ating game. Pero lilinisin mo na yan ng Onyx. Mabubuhay naman si Rene J para pumwesto. So kung ikaw Aurora dito gusto mo as much as possible ay ma-reset or mapigilan mo na yan. Ni-reset nila. Ito na, welcome na naman sa Filipino Lord Dance. Magiging mahaba na naman to. Depende na lang kung merong tatama na setup from our post fives for both teams. Pero sino ba ang pinaka talagang aangat pagdating doon sa pagkuha ng objective na to? Well, kung sino yung ma-inep actually. Dito sa dalawang team na to. Kung sino yung mag-initiate ng walang plano. Diba? Mag-initiate ng okay, pwede na to. Hindi yung bastang pwede na to eh. Dapat sure talaga na kaya nilang pick off in. Look at Brusco. Scanning the floor. Nakita niya si Demon Kite na knock-up! Yun lang na knock-up ng Lord. Medyo minalasata. Patay si Demon Kite. Pasok din kagad si King Kong. Andito na yung clean up mula sa Onyx Philippines. Kasama pa yung Lord. Tumpang tatlo. Habol sila dito. Patay si Edward. Si Doming lang ang natitira. 4 players down sa side ng Aurora. Masira pa nga yung Torre dito sa may middle lane. So Onyx ngayon parang biglang bumulusok. Dumiretso at nakakita ni Brusco. Okay, merong Lord. So ang pinaka-target ko ngayon ay si Demon kahit sumakto naman. Knock up. Na-knock up. Nasipa pa. And Onyx ngayon ay lamang pagdating sa ating laban. Tingnan natin kung ano ba talaga yung nangyari during that team fight. Kung titignan natin, ang nainip talaga dito would be Aurora Gaming dahil hindi pa nila alam yung pwesto ni Brusco at this point in time. Hindi pa nahahanap ni Rene J, hindi pa nahahanap ni Edward kung saan manggagaling yun. So, and with one good kick, nahanda yung Onyx Philippines. Hindi naman natin makakaila na yung preparation nila is enough dahil si Kelra is with the Impurage at yung items na meron siya is enough na rin para ma-burst down ng kalaban. Remember, the Saharit, naka-Feather of Heaven, naka-Starlium Sight na rin siya and going for the Holy Crystal. And even si Super Friends, at 207 na isang Zushin, mababaran ka lang ng ilang segundo. Kaso nga lang si King Kong! Oh my gosh! May 1v1 na ganap. Wala si Demon Kite sa magiging proseso na ito. Basag yung Torre, or basag yung Lord rather. Dito sa may bandang ibaba ngayon, nawasak na rin yung kanilang mga protection doon sa mga Torre na iyon. At aatras mo lang Onyx Philippines, re-respeto sila sa kakayahan ng Rora na dumipensa. Yun ay sinasabi natin kanina na parang teaser lang. Yung kanina na sagot, nung parang may nakalukas. Diba, nagtinginan lang sila na parang, sige, mamaya na lang tayo. Sa last game na lang, mag-5 games naman tayo. But anyway, middle lane na para papasok yata. Magkakaroon ng setup play. Habang sa likod, si King Kong! Si Doming Kite nakita niya. Ang tanong kung makakatakas. Hindi, wala siyang pantakas doon. Pero hindi na rin makakaalis pa si King Kong sa naganap na iyon. Pero nabasag yung Torre sa may bandang ibaba. Mainit yung dalawang teams natin. Medyo nag-overdrive yung side din ng Onyx. Pero meron pa naman sila minion wave dito sa may bandang gitna. You have 2 players down sa side ng Aurora para pwede nilang pilitin anytime. Dominator si Zed, ginamit, binurse kagad at yun ang naging call. Kelra! Pero si Kelra ay nagwawala na. 5 seconds para kay Rene J. Ready na mag-base lang ang Onyx Philippines. Kaya ba nila tapusin ang laban na ito? Masyado malayo yung minions. Kailangan Dumidepensa! Ubus! Ang Onyx Philippines! Ubus ang pamilya! Rora yangat! Buhay naman si King Kong! Oo, buhay na si King Kong ngayon. Okay, naririnig natin yung sigaw kung sa volleyball. Ito yung parehas kayong 14-14 sa VIP set. Kailangan 2 points ulit, pero parang endable ba to, Joshi Cakes? Teka lang kaya yatang tapusin to. Well, 7 seconds para kay Brusco. Magkakaroon ng kasama si King Kong pero didisiplina ang Aurora sa laban. Hingang malalim para sa lahat ng mga kasama natin ngayon at nanunood ng mga team bahay dahil extended pa rin ang ating laban at 4 seconds magkakaroon tayo dito ng magkakaroon tayo ng Lord. Bukod sa mga nasa team bahay, pagka na-board ka na sa bahay, saan ka pumupunta? Playground! Sa playground! Shoutout din sa mga nakasama natin sa MPL Playground. Ayan Yung isa talagang punong-puno ng emosyon. Grabe yung laban na ito, men. Papalit-palit lang yung Goldie. Napunta sa Aurora, bumalik sa Onyx. Teka At lang. ngayon, Rora, parang ready na silang hawakan itong Lord na to. Oh, may pang din kasi, pang vision din dito. Yung alien.
Para dito sa ng Aurora and Onyx naman, na nakaredy King na Kong. sila sa may likod. Si King Kong! Si King Kong. Nag-aantay ng pagkakataon pero nakita siya. Flicker from Edward! Super si King Kong na Sigma Juggler na makakakuha ng Lord. Atras pa magiging call dito ng Onyx. Dire-diretso din na, Alilit ang boss. kanilang mga buhay dito. Pwede mag-rundown. Ayun ba ang magiging call ng Aurora? Sa gitna mabubuhay yung Lord. Kailangang humawak ng Aurora. Kailangang kumapit ng Northern Lights. Pero somehow naman, mapapabagal nila yung Lord take na to dahil medyo nag-low on HP ang mga members ng Onyx Philippines. Grabe tong dalawang teams natin. Again, madedepensahan agad. Ayan Hindi na. nga mapapabagal. Sinalubong agad. Grabe, the Trailblazers of the new era. Wow! Aurora and Onyx, extended na naman yung laban natin. Hindi ko masabi na 15 minutes pa lang pala nung game, pero parang nararamdaman natin na parang 30 minutes na siya. Wait lang, may conceal sila na gagawin dito. Diretso, Naghahanap si Rene J. Buti nilang walang naaabutan. Again, hihinga uli ang Onyx Philippines at Aurora. Grabe, imaginein mo yun basag na yung mid base turret, basag na rin yung bottom base turret. Nakakuha pa ng Lord. Nakakuha pa ng Lord. Ibang klase talaga ang puso ng Aurora. And you know what, kung magtutuloy-tuloy yung parehas na init at parehas na galaw ng dalawang kupunan na to, this could extend possibly ito to 25-minute game into a 30-minute game dahil makikita naman natin na both of them kaya nilang mag-handle ng pressure dun sa minion waves. They have the proper clear wave. For Onyx Philippines, nandyan si Kelra, nandyan si Super Prince. For Aurora Gaming, nandyan si Granger, ni Doming Kite, nandyan din naman si Yue na isang Yeah. Zaz. And right now, nasa punto na tayo na kung sinong magkamali at kung sinong makapag-capitalize ng mistake na yun from the other team, that team could win. Alam mo, di naman makikita na napaka-importante talaga sa ating dalawang kupunan itong laban. Kasi kung sino man mananalo, diretso pa rin yung buhay niya sa upper bracket. Yeah. Yung matatalo, diretso na ng lower bracket at alam natin kung gaano kahirap ang mga laban sa lower bracket. Aha. 16 minutes ngayon, 1.4k gold lead sa side ng Onyx. Pero pagdating sa teamfight, nakikita din natin na pumapalag dito yung Aurora. 1 minuto for the next Lord. At sinabi ni Joshi Cakes kanina na kung sinong unang maiinip, siya ang malulugi para dito sa ating laban. Kailangan ko pag nasa bush ka, parang iwasan mo na munang pumindot ng skill kasi Okay. gagalaw yan eh. Oo. Kasi gagalaw yung mga dahon. Di gagalaw yung dahon. mararamdaman yun Yung mga eh. kuliglig, Magkakaroon ng iingay. breeze. Tama. Mainit ang simoy ng hangin. Magiging breezy. Tama. Magiging breezy eh. Ay, nako. Okay, wait lang yung pwesto ni Brusco. Yung pwesto ni Brusco! Oh, yung tika pa. Napindot ka kayo, Dominic Sised. Parang Tokyo Drift yun Yung pagbawi ng Aurora. Grabe, no? Naging alien. Oo, nakakit, di ba? Tsaka yung ginawa din ni Brusco doon, kala mo Tokyo Drift. Tokyo Drift pero human edition. sige, yan, tama. Yung edition. Okay. Tama naman. And for Brusco, paulit-ulit niya lang gagawin yan to impose a threat against the members of Aurora Gaming. And ngayon na meron ng threat din na baka nawawala yung dalawa. It's either King Kong or Brusco na makalikod at makakuha ng proper target, medyo mahihirapan ang Aurora. But the good thing is, naka-wind of nature naman na itong si Doming Kite. Unlike dito kay Kelra, wala pa siyang defense item. Solid din yung yung sa alien. Oo, Kasi pwede yung- siyang ilagay lang talaga doon sa gitna na Lord. Tapos yun yung spawn. pang nila. Yung Pangkuha ng nag-parage agro. niya, yun yung pang-reset. Gitna, gitna, Just gitna. in case na hindi kailangan, yan, may lumisot, may dumaples na dalawang minion. Pero makikita na side ng Onyx na walang dedepensa dyan. Hamang si King Kong naman na doon sa may top lane. Mag-flow. Mahaba na naman ang ating Lord Dan. 70 Op, minutes. op, op. Binangga si Rene J. Wait lang, Makakataka si Shinon po, Brusco. Uy! Brusco, sisipahin pa nila to. Walang immortality. Ay, yun na force yung revitalize. Magandang info to para sa Onyx, ha? Could be a go signal para sa Onyx Philippines na i-go yung next team fight. Knowing na wala nang revitalize. And look at Super Friends. Nagagawa na naman niya yung ginagawa niya kanina na kapag lamang sila at kapag alam niyang walang papatay sa kanya, siya yung haharap sa kalaban. Eto na, sinisimulan na ng Onyx Philippines Lord, pero probably bait na naman to kasi mabilis na makakapunta yung naka-wheels eh. Dito Okay. lang tayo nakakita ng naka-one wheel. Tama. Kasi usually 2 wheels tsaka 4 wheels eh. Pero ito diretso Sige na lang. Sa side ng Aurora, Bataya po, Onyx dito. Again,
talagang nagdidikit sila as much as possible. Kung sila, Pero crucial naman dito kung paano magiging setup play. May kita ko nasaan si Rene J. At Op. mahaba na naman po ang ating diskusyon kung sino makakakuha ng Lord. 15K. may 15K ay binulis na agad. 10K. At sipa agad itong si Demon Knight. Nice targeting para kay Bruce Skella na ako ng kill. Habang si Kiko ay makakapatay. Demon Knight mega kill na. Pero Dami sa blades! ang Onyx Philippines. This is it ata. And this time ay naubos. Wipe ang out! Aurora. At diretso na ang pamilya sa upper bracket finals. Onyx Philippines! Sila ngayon mananalo para sa ating game. Nakita natin na talagang idiniretso, naging pasensyoso din sa